Ang sanay masayang araw at alaala ay naging kahindik-hindik na pangyayari para kay Alexandra Reyes. Sariwa pa para sa kanyang isipan ang nangyari noong ika-12 kaarawan niya na ginanap sa isang pribadong yate ng kanyang ama. Normal lang naman ang lahat, ngunit lumubog ang yate na naging dahilan ng pagkasira ng masaya niyang pamilya. Alex, maligayang kaarawan. Ang lahat sa kanyang paligid ay nagsasaya at puno ng sigla habang pinagdiriwang ng mga ito ang kanyang birthday. Pero siya na star ng event ay hindi magawang magsaya dahil para sa kanya, ang araw ng kanyang kaarawan ay malas. Wala siyang ibang naiisip sa tuwing sasapit ang ika-13 ng Febrero kung hindi ang pagkawala ng kanyang ina. Lex, hinihintay ka na ng lahat. Ayaw mo bang samahan ng mga kaibigan mo sa ibaba? Tanong ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Aaron. Napailing siya rito. Kuya, ilang taon na nating ginagawa ito? Hindi ba kayo napapagod ni Daddy? Yun na nga bunso eh. Ilang taon na ang nakakalipas. Pero hindi mo pa rin mapakawalan si Mami. Hindi siya matatahimik dahil sa ginagawa mo. Tugon naman ito. Napanganga naman siya sabay ngiti ng mapait. Hindi pa patay si Mami. Pwede pa kuya? Taon-taon na lamang tayong ganito. Kung magtatalo lang tayo dahil dyan, mabuti pa na iwanan mo na lamang ako. Sumuko na ang nakatatanda niyang kapatid na si Aaron at ang kanilang ama na si Lester sa paniniwalang buhay pa ang ilaw ng kanilang tahanan na si Nina. Tanggap na ng mga ito na patay na ito. Pero hindi siya. Naniniwala pa rin kasi siya na buhay pa ang kanyang ina at nasa malayong lugar lamang ito. At ito'y naghihintay sa kanya. Kaya naman hindi pa rin siya tumitigil sa paghahanap dito. Kada buwan ay nag-hire siya ng private investigator upang mag-update patungkol sa kaso ng kanyang ina at upang muling ipahanap ito. Hindi siya sumasablay at talaga namang naglalaan siya ng oras para roon. Napapitlag na lamang siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang suot na pantalon. Kinuha naman niya iyon at sinagot ang tawag. Yes, hello? I am sorry, Miss Alexandra. Alam kong birthday mo, pero kailangan ka rito sa office. Alang ng boses ng isang lalaki mula sa kabilang linya. Napahinga naman siya ng malalim. It's okay. Gusto ko rin namang umalis dito. Nandito na ako sa labas. Tugon nito. Binaba niya ang tawag at mabilis na naglakad pababa ng hagdan. Umiwas siya sa mga bisita at diretsong lumabas ng event hall. Nakita naman niya ang isang binata na matyagang naghihintay sa labas. Nakatayo at nakasandal ito sa kulay itim na kotse habang nakapamulsa pa. Kaagad rin naman itong lumingon sa kanya nang maglakad na siya papalapit dito. Siya si David Montalban, ang kanang kamay ng best friend niya. Katulong niya ito sa pagpapatayo ng Apollo. Siya ang CEO ng isa sa pinakamatagumpay na kumpanya sa industriya ng sining. Pinupondohan niya ang mga local artist upang maglikha ng mga bagong magagandang obra at tinutulungan rin niya ang mga taong nakikita niya ng potensyal. Nakapagpatayo na siya ng mga gallery at pati na rin mga shutters sa iba't ibang lugar sa ilalim ng pamamahala ng Apollo. Is it bad? Tanong niya. Napatikim naman ng binata. A little, I guess. Napahinga na lamang siya ng malalim, saka tumanaw sa may bintana. Makalipas naman ng ilang minuto, ay nakarating na sila sa isang mataas na gusali na may malaking letter A sa itaas. Sumakay sila sa elevator upang makarating sa pinakamataas na bahagi ng gusali. Saka sila dumiretso sa kanyang opisina. Naroon naman ang lahat at nagtsatsagang naghihintay sa kanya. Sorry, I'm late. Sambit niya. Saka siya naupo sa kanyang silya. Nagsimula naman kaagad ang kanilang meeting na patungkol sa kakulangan nila ng mga artist at pati na rin ng mga obra na ilalagay sa bagong gawa nilang gallery.
Wala pang natatapos ang mga artist na nasa ilalim nila at gahol na sila sa oras. Maghahanap tayo ng bagong mga artist. Kung kinakailangan na suyudin nyo ang buong city, gawin nyo. Bigyan nyo rin ng deadline ng mga artist. May karapatan tayong makikpit dahil hindi naman tayo nagkukulang sa kanila. Mahaba niyang anas. Pasado 6:00 na ng gabi nang matapos ang kanilang pagpupulong. Nakaalis na silang lahat ngunit nasa opisina pa rin siya. Ayaw pa niyang umuwi dahil alam niyang ipipilit pa rin ng daddy at kuya niya na mag-celebrate sila ng kaarawan niya. Kaya naman, ginawa niyang abala ang kanyang sarili sa trabaho. Sakay ng kulay puting mamahaling sasakyan, ay binaybay ni Alex ang daan pa uwi. Nasa tamang bilis lang naman ang kanyang pagpapatakbo. Kaya naman nakikita niya ng maayos ang mga nasa paligid sa labas. Pero dali-dali niyang pinreno ang kotse nang may makita siyang binata sa may gilid ng kalsada. Inaayos nito ang isang kariton na may mga nakadisplay na mga painting. Mabilis niyang tinigil ang sasakyan, saka bumaba upang lapitan ito. "Excuse me, are you an artist?" Tanong niya. Natigilan ang binata at napatingin sa kanya. Sandali itong napatitig ngunit kaagad rin namang nakabawi at mabilis na tumango. Oo, yes I am." "Can I see your works?" Anang niya. Inalis ng binata ang trapal na nakatabing sa kariton at tumambad sa kanya ang mga obra na maayos na nakapatas doon. Akala niya ay 2 lamang ang gawa nito dahil yun lamang ang nakadisplay. Pero marami pa palang nakatago sa loob ng kariton. Tinignan niya isa-isa ang mga paintings at sa hindi niya may paliwanag na kadahilanan, ay pakiramdam niya ay merong humahaplos sa kanyang puso. Kakaiba ang dating ng mga obra nito na para bang kinakausap siya. Okay ka lang ba, miss?" Tanong ng binata. Napakunot naman ang kanyang noo nang maramdaman niya na basa ang kanyang mga pisngi. "Ayos lang ako. Pumunta ka sa opisina ko bukas ng umaga." Naglabas siya ng kanyang business card at ibinigay yon sa binata. Pagkatapos ay mabilis na siyang sumakay muli sa kanyang sasakyan. Saka umarurot papaalis. Ang teknik at ang aura ng mga obra ng binata ay kaparehong-kapareho ng sa kanyang ina. Isang magaling na artist ang kanyang nanay. At yun ang dahilan kung bakit itinayo niya ang Apollo. Umaasa siya na mahanap niya si Nina kapag ipinalaganap niya ang sining na siyang mahal na mahal ng kanyang ina. 13 taon na mula noong naganap ang trahedya at mula noong nawala ang kanyang ina. Alam niyang sapat na ang mga taon na yon upang makapag-move on at matanggap ang pagkawala nito. Pero may kung anong pakiramdam sa loob niya na nagsasabing buhay pa ito. Kaya naman hanggat naroroon pa yon sa loob niya, ay hindi rin siya titigil sa pag-asa at paghahanap. Hindi niya alam kung anong oras na siyang nakauwi sa kanilang bahay. Pero kahit gaano pa kasama ang kanyang araw, ay hindi pa rin iyon dahilan upang hindi siya pumasok sa trabaho. Lalo na't inaasahan niya ang binata. Hindi rin naman siya nabigo dahil ilang minuto lamang nang makaupo siya sa kanyang desk ay dumating na rin ang lalaking nakita niya sa may tabi ng kalsada. "Dumating ka," sambit niya. Tinuro niya ang silya na nasa tapat niya. "Maupo ka." "Salamat." Tugon naman ito. Saka naupo katulad nga ng minustra niya. "Ako si Miguel Santos. Kinagagalak ko kayong makilala. Isa po itong karangalan." Nilabas ni Alex ang isang folder na naglalaman ng kontrata, patakaran, at iba pang mga impormasyon patungkol sa Apollo. Binigay niya yun kay Miguel, na bagamat nagtataka, ay tinanggap rin naman. Binuksan niyo ng binata saka nagsimulang magbasa ng mga nilalaman nito. Maya-maya pa, ay nakaawang ang mga labi na ibinaba niya ang folder sa may lamesa, saka napatingin sa kanya. "Bibigyan kita ng pagkakataon na mapaunlad ang talento na meron ka. Sa ilalim ng Apollo, ay makakapagpinta ka ng anumang gusto mo nang walang inaalalang kahit na ano. Sagot namin ang estudyo mo, mga gamit,
expenses, at pati na rin iba pa. May monthly allowance ka rin na matatanggap. Paliwanag niya. Tila mga kumikinang na mga bituin naman ang mga mata ni Miguel nang marinig ang mga katagang tinuran niya. Napatungo ito ng ilang ulit saka muling kinuha ang folder para basahin muli ang mga nilalaman noon. Ang kapalit ay dapat meron ka ring matapos ng mga obra sa loob ng 1 buwan. Ang mga likha mo na papasa sa mga critics ay ilalagay sa gallery. 50-50 naman ang owner at ang Apollo kapag nabenta ang obra. Dagdag pa niya. Napakalaking tulong nito sa amin, ma'am. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon ako ng ganitong oportunidad. Tiyak na matutuwa si mama rito. Masayang anas nito. Hinayaan naman muna ni Alex si Miguel na kumalma at i-absorb ang lahat. Pinanood niya na lamang ang binata na baka sa mukha ang labis na kasiyahan. Hindi niya mabilang kung ilang beses itong napanganga at napatangu-tango habang nakatuon sa mga papeles sa folder ang buong atensyon. Tinatanggap ko, ani nito. Ibinaba niya muli ang folder sa ibabaw ng lamesa. Saka tinuro ang kontrata, nakatunayan na pumapayag siya sa kondisyon ng Apollo. Pipirma na po ba ako? Tumango naman siya. Sa oras na pirmahan mo yan, ay hindi ka na maaari pang mag-back out ha? Naiintindihan mo ba ang lahat? Wala kang gustong itanong? Naiintindihan ko po. Buo na ang loob ko. Isa ito sa pinapangarap ko at pati na rin pinapangarap ni Mama. Kaya naman, tutuparin ko na sa pamamagitan ng tulong nyo. Tugon naman ito habang malawak na nakangiti sa kanya. Kumuha siya ng black ballpen mula sa kanyang drawer na nasa ilalim ng kanyang lamesa. Saka yon iniabot sa binata. Tinanggap naman niyon ni Miguel at walang pag-aalinlangan na pumirma sa kontrata. Binasa muna muli ng binata ang mga papeles at kinuhanan pa iyon ng litrato isa-isa gamit ang cellphone nito bago nito ibinigay sa kanya ang buong folder. Tinignan naman ni Alex ang kontrata kung tama ba ang ginawa nito. Sa kanya kinuha ang personal stamp niya at tinataka niyon. Kailan ako magsisimula? Tanong nito. Napahinga naman siya ng malalim. Saka kinuha ang landline na nasa gilid ng kanyang lamesa. Nagtipa siya ng ilang numero. Saka may kinausap sa kabilang linya. Maya-maya pa ay pumasok nga si David na may bitbit na maliit na paper bag. Lumapit ito sa kanya, saka iniabot ang dala nito. Tinanggap niya naman iyon, sabay turo sa binata na tahimik lamang na nakaupo at nanonood sa kanila. Miguel Santos, our new artist. Sabihan mo si Tanya na ipakita sa kanya ang magiging studio niya. Aniya. Pinasadahan naman ni David ng tingin si Miguel. Yes, boss. Sumenyas naman ito sa binata na tumayo na at sumunod. Kaagad naman niyong naunawaan ni Miguel at mabilis na sumunod kay David nang magsimula na nga itong maglakad papalabas ng opisina. Muli siyang napabuntong hininga nang makaalis ang dalawa. Binuksan niya ang paper bag na ibinigay sa kanya ng matalik niyang kaibigan at nilabas ang paborito niyang cupcake mula roon. Naayos na namin ni Tanya ang lahat para sa bagong dating. May problema ba? Tanong na David nang pumasok ito. Tinuro ni Alex ang painting na gawa ng binata na nakasabit sa may pader ng opisina niya. Ayon na yung kinuha niya noong gabing nagkita silang dalawa ng binata. Tinignan naman niyon ni David habang dahan-dahan na lumalapit sa kinaroroonan ng obra. Ilang minuto niya itong tinitigan bago muling tumingin sa kanya na magkasalubong na ang mga kilay. Perfect! Kuha mo ba yan? Tanong nito. Umiling naman siya. Hindi, si Miguel Santos ang gumawa niyan. Pero papaano? I mean, pareho kayo ng teknik. Anas nito. Napahinga na naman siya ng malalim. Saka nagkibit balikat dito. Hindi rin kasi niya alam ang sagot sa katanungan ng kaibigan. Maging siya ay nagtataka kung bakit at papaanong natutunan ni Miguel ang teknik na tanging siya lamang at ang kanyang ina ang gumagawa. Simula bata pa lamang siya, ay tinuruan na siya ng kanyang inang si Nina ng mga paraan ng tamang pagpipinta. Kaya naman litong-lito rin siya kung papaano yun nalaman ng binata. Desidido siya na malaman kung bakit at papaanong nagpipinta si Miguel. Kaya naman,
Nang makapag-setup na ang binata sa studio na nasa ilalim ng Apollo, ay kaagad niya itong pinuntahan. Naabutan naman niya ito na naghahanda ng canvas sa tripod. At dahil siya naman ang may-ari ng gusali, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na pumasok. Good morning, Miss Reyes. Bati ni Miguel. Tumango naman siya rito. Narito ako para magmasid. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Ngumiti lang naman sa kanya ang binata. Saka naupo na si Celia at nagsimula ng magtrabaho. Pinanood naman niya ito ng maigi habang tahimik na nakaupo sa may kilid. Gusto niyang makita kung papaanong magpinta ang binata. Ang bawat paglapat at paggalaw ng brush sa puting canvas ay parang duyan na nagdadala sa kanya sa nakaraan. Sa makulay na silid na puno ng mga magagandang paintings at drawing, ay naroon sila ng kanyang ina. Nakaupo habang kaharap ang isang puting canvas. Tinuturuan siya nito kung papaanong gumamit ng iba't ibang sukat ng brush at kung papaanong lapatan ng tamang kulay ang mga guhit na ginagawa nila. May problema ba? Tanong ni Miguel. Umiling naman siya. Saan ka natutong magpinta? Tinuruan ako ni Mama. 13 taong gulang na ako nung nagsimulang magpinta. Pero bata pa lamang ako, ay kumukuwit na ako. Tugon naman ito. Napatango naman siya. Anong pangalan ng mama mo? Mukhang mahusay siya. Melissa Santos. Para sa akin, ay si Mama na ang pinakamahusay na pintor. Masayang saad nito. Hindi niya na tinugon pa ang binata, bagkos ay umalis na siya. Gagawa siya ng paraan upang makita kung sino ang nanay ni Miguel. May kung anong pakaramdam siya sa loob niya na nagtutulak sa kanya na kilalanin pa ang mga ito. Malakas ang pakaramdam niya na meron itong koneksyon sa kanyang ina. Isa lang ang tanging nakikita ni Alex na paraan upang makita ang mga magulang ng binata. Ang ilagay sa pangalan nito ang unang exhibit sa bago nilang tayong gallery. Kaya naman pinatawag niya kaagad si David at pati na rin si Miguel. Pinadala niya sa binata ang mga obra nito upang mahusgahan ang mga critics. I can see kung bakit kinuha ka ng boss namin. Your technique is flawless. Alang ng lalaki na head critic ng team. Tumango naman dito bilang pagsang-ayon ng isa pang lalaki na nakasuot ng mahabang pulang wig. Correct. I want all of these works. Pasado siya sa akin. I agree. Anang ng babae na nakasalamin. Hindi mapawi ang ngiti ni Miguel sa mga labi nito habang pinapakinggan ang magagandang papuri para sa kanya at sa kanyang mga likha. Ang bawat pag-iiba ng emosyon at pati na rin ekspresyon ng binata ay maingat na pinag-aaralan ni Alex na kanina pa ito pinapanood. Nang matapos ang meeting, ay binigay niya rito ang isang folder na naglalaman ng mga papeles para sa exhibit nila na ilalagay sa pangalan nito. Namilog naman ang mga mata ni Miguel nang makita at mabasa ang mga iyon. Sasamahan ka ni Tanya sa East Gallery. Surpresahin mo kami ha. Ilagay mo ang mga obra na para sa'yo ay ang pinaka-the best. Hindi ako mamimili sa mga yan. Kung hindi ikaw, ang artist dapat ang magde-decide ng bagay na yon. Aniya. Tumango naman ang binata. Salamat. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Pangako, hindi kayo magsisisi na tinulungan niyo ako. Pagkatapos ng usapan, ay umalis na nga si Miguel. Tanging siya at si David na lamang ang naiwan doon. Isang makahulugang tingin naman ang ibinigay sa kanya ng kaibigan na ikinailing naman niya. I need to see his parents. Also, he is truly talented. Kaya naman, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Aniya. Nagkibit balikat na lamang si David. I know na magaling siya. Wala akong pagtutol sa desisyon mo. Kilala kita at maging si Auntie Nina. Gusto ko ring malaman kung papaano niyang natutunan ang teknik na sa inyo ko lamang dalawa nakikita. Makalipas ang 3 araw, ay dumating na rin sa wakas ang pinakahihintay niya. Ang pagbubukas ng East Gallery sa publiko. Suot ang kanyang branded na black coat at dress, ay taas noo siyang bumaba ng kotse. Sa likod niya, ay ang kanyang best friend na nakamatch ng outfit sa kanya. Naglakad sila papasok ng gusali, ngunit ilang hakbang pa lamang matapos silang makapasok,
ay napatigil na kaagad siya. Ang pinakasentro ng buong gallery o ang star ng exhibit ay ang isang portrait ng isang magandang babae na nakaupo sa may bato na nasa tabi ng ilog. May hawak itong orange na tiger lily habang malungkot na nakatingin sa bilog na buwan. Tama ang lahat ng kombinasyon ng mga kulay nito na talaga namang nagbibigay ng buhay sa obra. Ma'am, Sambit niya. Sa harap ng obra ay may nakatayong babae, ang matagal na niyang hinahanap. Nakangiti ito kay Miguel na nagpakirot ng kanyang puso. Ang sanay relasyon at buhay niya kasama ang ina ay sa iba niya nakikita. Alex, bulong ni David na nakaalalay na sa kanya. Hindi niya namalayan ang mga luha sa mga pisngi niya. Kaya naman tumalikod siya at tumarap sa matalik niyang kaibigan. Pupunasan na sana niya ang kanyang pisngi nang maunahan siya nito. Gamit ang mga daliri ay pinunasan ni David ang kanyang luha. Cheer up, let's get through this together. Ani nito. Tumango naman siya rito bilang tugon. Saka muling humarap sa madla at taas noong nagpatuloy sa paglalakad. Pero bawat hakbang niya papalapit sa direksyon ng kanyang ina at pati na rin ng binata ay parang mga palasong tumatama sa kanya. Mahirap man para sa kanya ay kailangan niya yung gawin. congratulations Miguel. You did great. Bati niya sa binata. Masaya namang lumingon ito sa kanya sa kabahagyang yumuko. Maraming salamat po sa tiwala at pagkakataon. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa inyo. Nagtama ang mga mata ni Alex at ng babaeng katabi ng binata. Pakaramdam niya ay tatalo na sa dibdib niya ang kanyang puso sa sobrang lakas ng tibok nito. Dumating na ang araw na pinakahihintay niya, ang magkita sila ng kanyang ina. Noon pa niya nai-imagine ang tagpong iyon, kung saan mararamdaman niyang muli ang init ng yakap ng isang ina. Maraming salamat sa pagtulong sa anak ko. Ako nga pala si Melissa Santos. Pamilyar ang mukha mo sa akin. Nakita na ba tayo noon? Pakaramdam niya ay parang bumagal ang bawat salitang binibitawan ng kanyang ina. Malayo yon sa naisip niyang tagpo sa muli nilang pagkikita. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya nito makilala. Alam niyang maraming taon nang nakakalipas, pero hindi sapat iyon upang makalimutan ng isang ina ang sarili nilang anak. Napailing siya, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. I'm Alexandra Reyes. Your son is talented. Sa'yo raw niya natutunan ang kakaibang teknik niya sa pagpipinta. Kakaiba. Marami nga akong naririnig na ganyang mga komento. Pero para sa akin, ay hindi yan kakaiba. Hindi ko maipaliwanag pero pakaramdam ko ay natural na yan sa akin hanggang sa naituro ko na lamang kay Miguel. Mahabang tugon nito. Hindi na siya nakapagsalita pa. She excuses herself at mabilis na naglakad papalayo sa kanila. Narinig pa niya ang pagtawag ni David pero hindi niya na ito nagawang lingunin pa dahil sa pagtulo ng kanyang mga luha. Patakbo siyang nagpunta sa banyo at doon humagulgol ng parang bata. Ilang minuto rin siyang nagtagal sa loob ng banyo. Kinalma muna niya ang kanyang sarili bago siya muling lumabas at magpunta sa kinaroroonan ni David at pati na rin ang mag-ina. Tila pinaglalaroan naman siya ng tadhana, nang tanging ang ginang lamang ang nakita niya roon. Iiwas na sana siya rito, pero humarang na kaagad ito sa daraanan niya. Wala man ako sa lugar upang itanong ito. May problema ba? You look distressed simula nang makita mo ako. Anang nito. Napalunok naman siya ng sariling laway, saka nag-iwas ng tingin. Nabanggit ni Miguel na 13 taon na siya noong simulan mo siyang turuang magpinta. Bakit pa kayo naghintay ng ganoong edad kung may talento na siya simula ng pagkabata? Nagkasakit kasi ako. Hindi ko alam kung papaano at kung maniniwala ka. Pero wala akong naaalala sa aking nakaraan noong magising ako sa ospital. Maging ang asawa ko na tatay ni Miguel at siya ay hindi ko rin maalala. 1 taon pa mula noon nang tuluyan akong makapag-adjust. Mahabang paliwanag nito. Parang isang mabilis na palaso ang mga katagang iyon na gumuhit sa kanyang isipan.
Napatitig siya sa ginang na ngayon ay nakatingin na sa obra ng binata na nakasabit sa pader. Napagtantunan niya na ang lahat ng mga posibleng nangyari kung bakit hindi umuwi sa kanila ang kanyang ina. Yun ay dahil nawala nito ng alaala dahil sa aksidente. Natauhan lamang siya nang may marahang tumapik sa kanyang kaliwang balikat. Nang lingunin niya iyon, ay nakita niya ang nag-aalala niyang matalik na kaibigan. Nasa gilid nito si Miguel na nagtataka naman at ilang beses na tumingin sa kanya at pati na rin sa ginang. Napahinga naman siya ng malalim, saka muling binati ang binata sa matagumpay na exhibit nito. Pinuri niya ito at maging si Melissa sa magandang pagpapalaki nito sa anak. Pagkatapos noon, ay nagpaalam na nga siya sa mga ito at umalis na kasama si David. Anong nangyari? Tanong ng kaibigan. Nahanap ko na ang nanay ko, David. Nawalan siya ng alaala. Tugon niya. Tinanong siya nito kung ano ang sunod niyang gagawin, pero wala siyang sinagot sa binata. Hindi pa rin kasi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Sa mga oras na iyon ay pahinga lamang ang naiisip niya. Kaya naman nagpatid na lamang siya sa bahay at inutusan ng kaibigan na ito na muna ang bahala sa Apollo. Bitbit ang ilang mga gamit at papeles ay maagang pumasok si Alex sa opisina niya kinabukasan. Ilang oras niyang pinag-isipan ang susunod niyang gagawin habang nakaupo at nakatitig sa mga gamit na daladala niya. Alam niya na maaari siyang maging sanhi ng pagkasira ng isang masayang pamilya. Pero sapat na siguro ang maraming taon na nakasama nila ang kanyang ina para bawiin niya na ito. Kaya naman buo ang kanyang kumpiyansa na ipinatawag si Miguel upang isagawa na ang kanyang plano. Maupo ka. Aniya. Sumunod naman sa kanyang binata at naupo nga sa silya na nasa harapan ng kanyang desk. Binigay naman niya kaagad dito ang mga bitbit niyang gamit, saka ito sinaya niya sana tingnan ang mga iyon. Una namang kinuha ni Miguel ang isang kulay brown at gold na photo album. Ang masaya at payapang mukha ng binata ay unti-unting nagbago nang buksan na niya ang album. Bawat pahina na nililipat at nakikita nito ay ang paglalim rin ng gitla sa noon nito. Hindi ko rin inaasahan na makikita ko siya. Nagulat ako nang malaman kong nanay mo siya. Pamilyar ang teknik na gamit mo. Akala ko ay tinuruan ka lang ng kaibigan ni Mami. O naging teacher mo mismo siya. Pero nabigla ako nang makita ko siyang kasama mo noong exhibit. Mahaba niyang paliwanag. Hindi nagsalita si Miguel. Nagpatuloy lamang siya sa pagtingin sa photo album. Hanggang sa pinakahuling pahina noon. Pagkatapos, ay sunod nitong kinuha ang mga naka-folder na papeles. Mga datos iyon ng birth certificate niya, ng nanay niya, at pati na rin ng kanyang kapatid. Naroon rin ang marriage contract ni Nina, at pati na rin ang tatay niya, pati na rin ang iba pang mga papeles na nagpapatunay na nanay nga niya si Melissa. Alam kong may mali simula noong na-hospital si Mama. Ilang taon ko siyang hindi nakita at pinagbawalan rin akong makita siya. Hindi ko naman inaasahan na ganito pala yun kalala. Anang nito. Ramdam ni Alex ang pagkalito at ang nararamdamang sakit ni Miguel dahil sa lahat ng nalaman nito. Pareho lang sila ng sitwasyon. Kaya naman naiintindihan niya ito. Pero mas tihado siya sa pagitan nilang dalawa. Dahil hindi siya naaalala ng kanyang ina, mahihirapan siyang mabawi ito. Namayari sa pagitan nila ang isang awkward na katahimikan. Walang gustong magsalita at parehong nare-respeto ang kagustuhan ng bawat isa na sila ay makapag-isip. Naabala lamang sila nang bigla na lamang bumukas ang pintuan at pumasok si David. You told him? Tanong nito. Tumango naman siya. Yes, I did. Excuse me, marami pa akong kailangang tapusin. Ani naman ni Miguel. Tumayo na nga ito at dire-diretsyong lumabas ng opisina. Napabugan naman siya ng hininga, saka isa-isang iniligpit ang mga gamit na ipinakita niya sa binata. Inaasahan na niya ang ganoong reaksyon ni Miguel, pero hindi na siya pwedeng huminto pa. Gagawin niya ang lahat upang mabawi ang kanyang ina. Ilang araw na hindi niya nakita si Miguel. Iniwasan siya nito, at sa tuwing ipapatawag o papapuntahin niya ito sa estudyo niya,
ay palagi itong may rason upang umalis at tanggihan siya. Sa bawat araw na yon, ay unti-unti na rin siyang nawawala ng pag-asa. Hanggang sa isang araw, ay nakita niya si Melissa sa tapat ng Apollo. Galing siya sa isang meeting at pasado magtatanghali na rin kaya naman nagtataka siyang nilapitan ito. Miss Reyes, mabuti at nakita kita. Natatakot kasi akong pumasok. Bibigay ko sana ito kay Miguel. Kaarawan niya kasi ngayon. Gusto ko siyang sorpresahin. Bungad nito. Parang mga patalim na isa-isang tumama sa puso niya ang mga salitang binibitawan ng ginang. Hindi niya maiwasang magselos dahil purong kalungkutan lamang ang sumasalubong sa kanya sa tuwing kaarawan niya. Malaking pagkakaiba ng sa kung ano ang nararanasan ng binata. Pinilit niyang ngumiti kay Melissa, saka itinuro ang daan papasok. Samahan ko na po kayo. Napakaswerte po talaga ni Miguel. Saluhan mo na kami, iha. Marami naman akong niluto. Hindi namin ito mauubos na 2. Isa pa ay plano ko talaga na bigyan ka. Anang nito. Hindi siya nakasagot, bagkos ay sumenyas na lamang siya na papasok na sila sa loob ng gusali. Matapos ng ilang minuto na paglalakad, ay nakarating na nga sila sa studio ni Miguel. Hinayaan niya na lamang na pumasok ang ginang at nanatili lang siya sa may pintuan. Pinanood niya ito na sorpresahin ng binata. Nang makita niya kung gaanong kasaya ang dalawa, ay hindi niya na lamang napigilan pa na mapaiyak. Ganoon na rin sana siya kasaya kung magkasama pa sila. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng galit at selos, habang ang buhay na pinapangarap niya ay napapanood niyang tinatamasa ng ibang kasama ang nag-iisang tao na gusto niyang makasama. Alex? Nagtatakang anas ni Miguel. Mabilis siyang tumalikod upang punasan ang kanyang mga luha. Pinilit niyang kalmahin ang sarili, saka muling humarap sa mag-ina. Nagpilit naman siyang ngumiti nang makita ang nag-aalala at nalilito nilang mga mukha. May problema ba, Alex? Tanong ni Melissa. Parang may humaplos sa puso niya nang muling marinig ang boses ng ina na nabanggit ang kanyang pangalan. Mabilis siyang umiling saka pumasok ng studio. Wala naman. I was just thinking kung gaano kaswerte si Miguel na magkaroon ng isang ina na kagaya niyo. Maraming salamat. Nasaan ba ang mother mo? Tanong naman ito. Umiling naman siya. Iniwan niya na ako noong 12 years old pa lamang ako sa mismong kaarawan ko. Napansin naman niya ang biglaang pagbabago ng ekspresyon ni Miguel. Napakunot ang noo niya nang makakita siya ng awa sa mukha nito. Bigla ay nakaramdam siya ng galit. Halika, samahan mo kami. Alok ni Melissa. Wala naman siyang nagawa dahil hinawakan nito ang kanyang kamay. Saka hinila siya paupo sa may couch. Isa-isa rin itong nilabas ang mga pagkain mula sa bitbit nitong mga supot at bag. Tahimik lang naman na nakaupo sa katapat niyang silya ang binata habang pinapanood ang ginagawa ng ina. Paminsan-minsan din ay nahuli niya itong nakatitig sa kanya na mas nagpasiklab pa ng inis niya rito. Mama, tawag nito. Alam mo ba na hindi lang kami ni Papa ang pamilya mo? Natigilan siya sa biglaang tura ng binata. Nakita rin niya ang kulat sa mukha ng ina habang dahan-dahan na binababa ang hawak na Tupperware. Napatingin naman siya kay Miguel sa kamarahang umiling dito. Hudyat na wag na muna nitong sabihin sa ginang ang lahat. Anong ibig mong sabihin, Mix? Tanong ng ina. Tinuro naman siya ng binata. Anak mo rin siya, Mama. Patagal ka na niyang hinahanap. Yun ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Tinatanong mo ko kung bakit malungkot ang boss ko, hindi ba? Yun po ang dahilan. Napalingon naman si Alex kay Melissa na nakatingin na pala sa kanya. Mabilis siyang napayuko habang nilalabanan ng matinding emosyon na gustong kumawala mula sa loob niya. Totoo ba, Alex? Tanong nito sa kanya. Napatango naman siya. Yes po. It was my 12th birthday on Dad's yacht. Lumubog ang yate and hindi ka na namin nakita pa. I know na hindi ka papatay. Kaya naman, hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Pero you seems happy sa bago mong pamilya habang ako ay naiwang pa rin nakalubog sa ilalim ng dagat. Namayani ang katahimikan sa buong silid.
Hindi naman na niya mapigilan ang paghikbi. Maya-maya pa ay dumating si David na bumagsak sa kanilang awkward na sitwasyon. Hinawakan nito ang kanyang braso sa kamaraan na hinila papalayo at palabas ng estudyo. Hinatid siya nito sa kanyang opisina bago ito muling nagpaalam na umalis. Hindi na inaasahan pa ni Alex na makikita niya ang ginang o magiging maayos pa ang lahat pagkatapos ng tagpong iyon. Handa na siyang isuko ang pag-asa niyang mabawi pa ang kanyang ina hanggang sa makita niya nga ito sa opisina niya ng sumunod na mga araw. Matyaga itong naghihintay roon habang nakaupo sa silya na nasa tapat ng kanyang desk. Ano pong ginagawa niyo rito? Hindi niyo po ba alam kung saan po ang studio ni Miguel? Papatid ko kayo sa sekretary ko. Aniya, nilampasan niya ang ginang at dire-diretsong nagpunta sa kanyang desk. Inayos niya ang kanyang swivel chair, saka naupo roon at binuhay ang computer. Kukuhanin na sana niya ang landline upang tawagan si Tanya nang tumahimik ang ginang at ito'y umiling sa kanya. Napakunot naman ang kanyang noo sa katakang tumingin dito. Ikaw ang sadya ko, Alex. Gusto kong humingi ng pasensya sa nangyari kahapon. Nabigla ako at hindi ko alam kung ano ang dapat kong maging reaksyon. Nakita ko ang mga pictures at papeles at napatunayan nga namin ni Miguel na totoo ang sinasabi niyo. Mahaba nitong saad. Napahinga naman siya ng malalim, saka inikot ang monitor ng kanyang computer upang ipakita sa ginang ang family picture nila. Wala po akong reason upang manloko at magsinungaling. Gusto ko lang na makitang muli ang nanay ko. Hindi ko kayo pipilitin na umuwi sa amin. Alam ko naman pong masaya na kayo. Gusto sana kitang maalala. Gusto ko kayong makilala. Simula noong nakita kita sa exhibit, ay hindi ka na nawala sa isip ko. May kung anong pakiramdam na nagtutulak sa akin papalapit sa'yo. Yun pala, ay dahil anak nga kita. Pasensya na kung hindi kita maalala ha? Pero babawi ako. Pipilitin ko. Tugon nito. Hinawakan ng ginang ang kamay niya, dahilan kung bakit muling nabuhay ang pag-asa niya na muling makasama ang ina. Kaya naman tumango siya rito, sa katipid na tipid ng umiti. Panghahawakan niya ang mga binitawan nitong mga salita. Hindi nga nagbibiro si Melissa nang sabihin nito na babawi siya at pipilitin nitong maalala siya. Kinabukasan nga, nang pumasok siyang muli sa kanyang opisina, ay dumating na rin ang kanyang ina na may bitbit na mga pagkain. Sinundan siya nito at sinamahan sa studio ni Miguel. Sabay-sabay silang tatlo na nag-almusal. Pero hindi pa rin roon natatapos ang lahat. Dahil maging lunch at dinner ay magkakasama sila. Gumaan na rin ang loob niya sa binata. Mabait ito at sobrang mapagbigay. Akala niya ay pagdadamot nito ang kanyang ina. Pero kabaliktaran noon ang nangyari. Si Miguel pa mismo ang naggawa ng paraan upang makita at makasama sila ng ginang. Okay lang ba talaga sa papa mo itong ginagawa niyo? Hindi ba tutol siya na makita ako? Tanong ni Alex. Kasalukuyan silang nasa isang park. Nagyaya si Melissa na mag-picnic. Kaya naman magkakasama silang tatlo roon. Pero umalis muna sandali ang ginang upang bumili ng ibang pagkain na nakakalimutan nilang dalhin. Napatawa naman ang binata. Wala namang magagawa si Papa kapag ginusto ni Mama. Talo palagi si Papa. Under kaming dalawa ni Mama. Ang saya niyo siguro ano? Simula noong nawala si Mami, nagkawatak-watak na rin kami. Aniya. Nagkwentuhan lang silang dalawa nang dumating na si Melissa pitpit ang madaming supot. Tinulungan naman nila ang ginang at pagkatapos isinimulan na ang munti nilang picnic day. Wala silang ibang ginawa kung hindi ang kumain, umuhit, magpinta at magkwentuhan. Habang lumilipas ang mga araw, ay nagiging malapit na rin sila ng binata. Madalas na rin silang lumalabas ng silang dalawa lamang. Gustong makita ni Daddy at Kuya si Mami. Baka sakaling makatulong sila sa pagpabalik ng alaala niya. Aniya. Kasalukuyan silang naglalakad sa may gilid ng kalsada. Galing sila sa bilihan ng mga pintura. Malapit lamang iyon sa Apollo, kaya naman nagpasya na lamang silang maglakad. Isang paraan rin yon upang makapag-relax ng kaunti mula sa trabaho.
Wala naman akong tutol dyan. Una sa lahat ay kayo ang una at original na pamilya ni Mama. Ipagdarasal ko na lamang na maging maayos ang inyong reunion. Tugon naman ni Miguel. Napatango naman siya. Pero syempre, tutol pa rin ang tatay mo sa lahat ng ito. Sa unang pagkakataon, ay muling mabobuo ang kanilang pamilya. Humiling kasi sa kanya ang kanyang ama at nakatatandang kapatid nang makita si Melissa. Kaya naman sinabi niya yun sa ina. Pumayag naman kaagad ang ginang dahil gusto rin ito silang makilala. Araw ng linggo, sa isang kilalang restaurant, ay kabado silang tatlo na naghihintay sa kanyang ina. Doon kasi sila magkikita at wala rin kasiguraduhan na darating ang mga ito. Hindi na mapakali ang kanyang ama at pinagpawisan na ang kanyang kapatid. Mga ilang minuto pang lumipas at bumukas na rin ang pintuan ng VIP room na inarkila nila. Mula noon ay pumasok si Melissa na nakasuot ng isang simple, ngunit elegante lamang na puti at dilaw na dress. Mami, dumating ka. Masaya niyang saad. Sinalubong niya ang ginang at inalalayan itong makaupo sa may couch. Hindi naman makapaniwala ang ama at pati na rin ang kapatid niya nang mapatunayan ng mga ito na buhay si Nina. Nagsimula sila sa pagpapakilala hanggang sa nagkukwento na sila ng mga nangyayari. Pagkatapos ng pagkawala ng ginang, naging maayos naman ang una nilang reunion. Pagkatapos ng pagpapakita na iyon, ay madalas na rin yayain ng ama at kapatid niya si Melissa na sila ay lumabas. Naging abala naman siya sa trabaho dahil sa bago nilang ilalabas na proyekto at ganoon rin naman si Miguel. Pero kahit pa na nasa trabaho silang dalawa, ay patuloy pa rin sila sa kanilang pagkikita. Sabay silang kumakain sa cafeteria, lumalabas rin sila, at kung ano-ano pa. Having fun? Having around with the new artist? Tanong ni David. Napatango naman siya. Yes, mabait siya at masaya kasama. How about me? Simula nang makilala mo yung Miguel na yan, ay nakalimutan mo na ako. Alas naman ito. Napatingin naman siya rito. Anong ibig mong sabihin? Best friend kita at hindi magbabago yon. Napailing naman sa kanya ang kaibigan na parang dismayado. Saka ito umalis at iniwan siyang mag-isa na lamang sa kanyang opisina. Nagtataka naman siyang napakibit-balikat bago muling nagpatuloy sa ginagawa sa kanyang computer. Kinabukasan ay hinarang na kaagad siya ni Miguel. Pagbaba pa lamang ng kanyang kotse sa may parking ng Apollo. Hinila siya nito papunta sa kung saan man hanggang sa makarating sila sa isang maliit na plaza na puno ng iba't ibang mga artisan. Nagtataka naman siyang napalingon sa binata, ngunit isang banayad ng ngiti na lamang ang itinugon nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tinuro nito ang pader na wala pang nakatayong pintor. Ito ang pwesto natin. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan niyang saad. Hinila na naman siya nito papalapit sa may pader. Pupunuin ng mga obra ang paligid nitong plaza. Lahat ng mga pintor na gustong sumali ay maaaring lumahok. At sumali ka naman. Tinamay mo pa ako. Hindi ba't marami kang dapat natapusin? Asik niya naman. Subalit hindi siya nito tinugon. Bagkos ay inabutan na lamang siya nito ng isang brush. Hindi rin ito pinapansin ang pagmamaktol niya dahil tawang-tawa lamang ito habang sinusundan siya ng apron. Maya-maya pa ay umalingaw na ang tunog ng pinto. Hudyat na maaari nang magsimula ang lahat. Nalilito man, ay wala naman siyang magagawa pa. At upang makaganti sa binata, ay pinahidan niya ito ng kulay asul na pintura doon sa may bandang pisngi. Gumanti naman ito at pinahiran na rin siya sa may ilong. Dahil doon ay nagsimula na silang maggantihan sa tuwing may pagkakataon. Sa loob ng isang oras, ay kailangan nating makatapos sa pagpipinta. At dahil sa dalawa silang magkatulong sa isang spot, ay madali na lamang nilang natapos ang obra. Isa yung 3D na wooden door sa gitna ng kagubatan. Dahil sa talento nilang dalawa, ay nagawa nilang parang totoo ang painting. Pinaulan na naman sila ng mga papuri nang matapos ang event. Punong-puno ka na ng pintura. Natatawang saad niya habang nakaturo kay Miguel.
Napahalakak din naman ito sa kanya. Ikaw din naman, Kasalanan mo to. asik niya. Napatangu-tangu naman ng binata. Isang napakagandang obra. Nag-init ang mga pisngi ni Alex at mabilis na nag-iwas ng tingin. Kinuha niya ang kanyang bag, saka naglakad papalayo. Humabol naman sa kanya ang binata na inaasar pa siya, na mas nagpapula pa ng kanyang mukha. Isang malalim na buntong hininga ang kumuwala sa kanya nang matapos siyang maglinis ng sarili. Dahil sa mga pintura niya sa mukha at mga braso, ay sa likod tuloy sila dumaan. Umiwas at nagtatago sila sa mga tao upang maiwasan na rin ang issue. Paglabas naman niya ng banyo, ay nagulat na lamang siya nang makita si Miguel na matyagang naghihintay sa kanya, habang nakatayo at nagdadasal sa may pader na malapit sa pintuan ng banyo. Napataas naman ang isa niyang kilay. Ano na naman ang kailangan mo? Tara, kakain sa labas. Nauna na ron si Mama. Nakangiti naman itong tugon. Hindi na siya tumugon pa bagkos ay sumunod na lamang siya rito, papalabas ng gusali. Nagpunta sila sa malapit na coffee shop at doon nakita nga niya ang kanyang ina. Naka-order na ito. Kaya naman umupo na lamang sila kaagad upang hindi na ito maghintay pa. Alam niyo, bakit kayong dalawa? Halata naman na gusto niyo ang isa't isa. Bakit hindi na lamang maging kayo? Kapag ganoon ay wala ng away, dahil pareho niyo na talaga akong magiging nanay. Natatawa na komento ni Melissa. Napatikim naman siya. Mami naman, Magandang ideya nga yan, Ma. Sang-ayon naman ang binata. Sinamaan niya naman ito ng tingin. Ngunit kaagad rin naman siyang napanganga. Sabay kalabit sa katabing ginang. Mula sa may pintuan, ay pumasok ang isang lalaki, nakamukha ni Miguel. Nagulat naman ang dalawa nang makita ang tatay ng binata na papalapit na sa direksyon nila. Hindi naman niya maiwasan na kabahan dahil simula pa lamang noong una nilang pagkikita ay tutol na ang Ginoo sa kanya. Nagkakasiyahan kayo rito Anito, sabay upo sa tabi ni Miguel. Napangiti naman kaagad ang ginang. abay oo, nagkayayaan lang kaming kumain sa labas. Anong gusto mo? Kumain ka na ba? I-order kita. Umiling naman ang Ginoo, saka to lumingon sa kanya. Magkamukha nga kayo ni Melissa. Hindi may pagkakaila na anak niya. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi ka pa ba kontento na nasa iyo na ang lahat ng atensyon at oras ng asawa ko? Napayuko naman siya. Pakaramdam niya yung sama-sama niya. Dahil sa paghahangad niya na maibalik muli ang kanyang ina. Hindi niya alam kung ano ang kanyang itutugon sa Ginoo. Papa naman, alam naman nating pareho na may mas karapatan sila kaysa sa atin. Ani ni Miguel. Napaismid naman ang lalaki. Sa dami na ng taon na nakalipas, ngayon pa sila naisipan na kuhanin si Melissa. Anong nangyari sa mga taon na lumipas? Hindi po ako tumigil sa paghanap kay Mami. Hindi ko po siya sinukuan. Anas naman niya. Napapitlag silang lahat at maging ang ibang tao na nasa ibang table dahil sa biglaang pagkampas ng lalaki sa lamesa gamit ang kamay nito. Baka sa mukha ng Ginoo ang sobrang galit at sobrang pagkadismaya. Iniiwasan niya naman ang tingin nito sa mga mata dahil ayaw niyang dagdagan pa ang inis nito sa kanya. Manuel, kumalma ka. Saway naman ni Melissa, pero hindi nagpatinag ang Ginoo at kinuha ang iniinom niyang juice. Nagulat at napatayo naman siya nang itapon sa kanya nito ang malamig na juice. Pinagtitinginan naman sila ng iba pang mga tao na nasa loob ng coffee shop. Kaagad naman na binigyan siya ng binata ng madaming tissue at tinulungan na rin siya nito na punasan ng sarili. Manuel, ano ba? Tumigil ka na. Tara na, umuwi na tayo. Pagpapakalma naman ng ginang. Hinila ni Melissa ang lalaki papalayo at palabas ng cafe. Naiiyak naman siyang nagpunta sa banyo upang mag-ayos ng sarili. Ilang minuto rin niyang tinitigan ang sarili sa salamin. Tinatanong sa sarili kung bakit at papaanong nauwi sa ganoon ng lahat. Nagsisimula na siyang magduda at panghinaan ng loob. Kinabukasan ay umiiwas na muna siya sa kanyang ina at pati na rin sa binata. Gusto muna niyang makapag-isa upang makapag-isip. Pero nang lumabas na siya ng opisina at magpunta sa parking,
ay nagulat na lamang siya nang makita roon si Manuel. Nakatayo iyon malapit sa kanyang kotse. Kinakabahan man siya sa maaari nitong gawin, pero nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad papalapit sa sasakyan niya. Magandang gabi po. May kailangan po ba kayo? Tanong niya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa bago umismid. Papayag akong makipagkita ka kay Melissa, pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Tugon naman niya. Nilagay ng lalaki ang dalawa nitong kamay sa may bewang nito. Iwasan mo ang anak ko. Magkapatid kayong dalawa. May relasyon na kami ni Melissa noon pa man. Tutol lamang ang magulang niya sa akin. Dahil mahirap lamang kami. Kaya naman, nagpakasal siya sa tatay mo. Tila nang hina naman ang kanyang mga tuhod dahil sa kanyang narinig. Napahawak na lamang siya sa kanyang sasakyan upang alalayan ang sarili. Ibinigay niya sa akin si Miguel at piliin pa rin kaming nagkikita na dalawa upang bigyan kami ng sustento para sa pagpapalaki sa anak namin. Yung aksidente sa yate, nagkataon na naroon lamang ako sa malapit nang makita ko ang paglubog noon. Sinagip ko kaagad si Melissa at dinala sa ospital. Nang malaman ko na nawalan siya ng alaala makalipas ang ilang buwan niya sa coma, naisip ko na magandang pagkakataon na yon para siya ay bawiin sa inyo. Pagpapatuloy ng lalaki. Wala sa isip niya na magagawa ng kanyang ina na lokohin ng tatay at pamilya nila. Hindi rin niya alam na pinagkasundo lamang ang mga magulang niya para sa pera. Huwag mong idamay ang anak namin. Dagdag pa nito. Pagkatapos noon ay tumalikod na nga ito at naglakad papalayo. Naiiwan naman siya roon mag-isa habang pinipilit na makatayo ng maayos. Pumasok siya sa kotse niya at doon ay umiyak ng umiyak. Litong-lito na siya at hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Aminin man niya o hindi, ay nahulog na nga talaga siya sa binata. Akala nilang dalawa ay hindi sila magkapatid. Akala niya ay tinulungan at kinupkop lamang ng mga ito ang kanyang ina. Ilang araw siyang umiwas kay Miguel at pati na rin sa kanyang ina. Ginawa niyang abala ang kanyang sarili sa trabaho at pinipilit rin niya na hindi mamalagi sa Apollo. Tumatanggap siya ng mga meeting sa labas ng opisina at pati na rin sa ibang lugar upang hindi sila magtagpo ng binata. Desidido na sana siyang sumuko pero nang umuwi siya sa kanilang bahay ay nakita niya ito sa may gate. Anong ginagawa mo rito, Miguel? Tanong niya. Hinila siya ng binata palapit dito. May problema ba, Alex? Iniiwasan mo ba kami? Kahit si mama na lamang sana. Huwag na lamang ako. Please, mag-usap naman tayo. Nag-aalala na ako sa'yo. Itigil na natin to, Miguel. Please lang. Pagod na ako. Tugon naman niya. Napailing naman ito sa kanya. Hindi pa nga tayo nagsisimula. Ititigil na kaagad. Gawin natin ang sinasabi ni Mama. Kapag naging tayong dalawa, ay wala nang magagawa pa si Papa. Hindi pwede. Tama na. Pakiusap niya rito. Napakunot naman ang noo niya. Dahil ba mahirap lang ako? Hindi. Pero dahil magkapatid tayo. Sigaw niya. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng binata na nasundan naman ang pagkadismaya. Naiiling itong tumitig sa kanya. Samantalang tangulang naman ang naitugon niya habang dahan-dahan na tumutulo ang kanyang mga luha. Baka nagkakamali ka lang, Alex. Sambit ng binata na halos pabulong na. Tinuro naman niya ang daan habang binubuksan ang pintuan ng kanyang sasakyan. Sinabi na sa akin ng tatay mo ang lahat. May relasyon na sila ni Mami noon pa. May anak sila. At ikaw yon. Pumasok na siya sa kanyang kotse at muling pinaandar yon papasok ng kanilang bakuran. Naiwan naman roon sa labas ang binata na hindi pa rin makapaniwala sa sinabi niya. Inasahan na niya ang mga sunod na nangyari. Iniwasan na rin siya nito. Kahit pa nagkakasulubong at nagkikita sila sa Apollo, ay ito na mismo ang kusang umiiwas. Yun naman ang gusto niya, pero bakit tila nasasaktan siya? Dumaan ang ilang linggo na hindi niya nakikita ang ina. Tuluyan na rin silang nawala ng pakialam sa isa't isa ni Miguel. Pero ang katahimikan na yon ay nabasag ng tawagan siya ni Melissa mula sa telepono at sinabing makikipagkita ito sa may parking lot. Ayaw man niya, pero wala na siyang magagawa pa.
Pagdating niya roon ay naroon na nga ang kanyang ina kasama ang binata. Sinalubong naman siya ng ginang ng isang mainit na yakap. Hindi naman niya mapigilan na mapangiti, lalo na't miss na miss niya na ang kanyang ina. Namiss kita, Lexi. Anak ko, pasensya ka na at natagalan si Mami, ha? Anang ng ginang. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang pangalan na tinawag sa kanya ng ina. Ito lamang ang tumatawag sa kanya sa ganoong nickname. Kaya naman isa lamang ang ibig sabihin noon. Naaalala na siya nito. Paano niyo po nalaman ang nickname na yan? Totoo po ba ito? Tanong niya. Tumango naman ang ginang. Itong mga nagdaang araw ay hindi ako mapakali, anak. Gusto kitang makita. Pero hindi ko naman magawa dahil sa ginawa ni Manuel. Kaya naman paulit-ulit kong tinignan ang photo album. Nagpunta rin ako sa ibang lugar na nasa ibang litrato na naroon. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang akong nahilo at sumakit ng gusto ang ulo ko. Then pagkagising ko, naalala ko na ang lahat. Mahaba nitong paliwanag. Hindi niya napigilan ang sarili na muling yakapin ang kanyang ina dahil sa labis na kagalakan. Humiwalay lamang siya nang maalala niya ang patungkol sa binata at sa sinabi ni Manuel. Mami, totoo po ba na anak niyo si Miguel? Tanong niya. Umiling naman ito sa kanya. Hindi, Lexi. Ang dati mo lang ang lalaking minahal ko sa buong buhay ko. Napalingon naman siya sa binata na sa halip na magalit sa kanya ay nakangiti nang nakatingin sa kanilang dalawa. Lumapit siya rito at hinawakan ang mga kamay nito. Sorry sa mga nasabi ko. Salamat rin sa pag-aalaga kay Mami. Let's start again. Pwede ba? Sa pagkakataon na ito, ay talagang sisiguraduhin ko ng meron tayo. Natatawang saad nito. Napatango naman siya. Oo, magsimula ulit tayo. Isang mainit na yakap ang pinagsaluhan nilang tatlo. Para silang mga baliw na tumatawa at umiiyak habang sila'y magkakayakap. Naputo lamang ang kanilang masayang tagpo nang biglang may humawak sa braso niya at puwersahan siyang hinila papalayo. Pare-pareho naman silang nagulat nang makitang si Manuel yon. Ano? Nagpaplano na ba kayo na iwanan ako? Hindi ba? At sinabi ko na sa'yo, nalayuan mo ang anak ko at asawa ko. Sigaw nito. Para siyang papel sa gaan dahil wala siyang magawa nang hilayan siya nito at marahas na itinulak palayo. Napasalampak siya sa semento at napadaing sa sakit. Kaagad naman na tumakbo papalapit sa kanya si Miguel upang tulungan siyang makatayo. Lalapit na rin sana sa kanila ang kanyang ina nang harangan ito ng lalaki. Umuwi na tayo, Melissa. Alang ng Ginoo. Umiling naman ang ginang. Hindi ako si Melissa. Matagal nang patay ang asawa mo, Manuel. Ang pangalan ko ay Nina. Tila isang bomba ang mga katagang iyon para sa lalaki dahil sumabog ito sa galit. Hinawakan nito ang ginang at marahas na hinila palayo. Tumakbo naman si Miguel at nilapatan ng isang malakas na suntok ang ama. Dahilan kung bakit nabitawan ito si Nina. Nilapitan naman ni Alex ang ina at pareho na silang naglakad papunta sa may kilid, palayo kay Manuel. Ayaw mo bang mabuo muli ang pamilya natin, Miguel? Ano bang ginagawa mo? Galit na sabi ng kanyang ama. Umiling naman ang binata. Patay na si Mama, Papa. Kaya tumigil ka na. Pero sa halip na tumigil, ay sinuntok nito ang anak. Nagsimula nang magrambulan ang dalawa at parehong walang gustong magpatalo. Kaya naman kaagad na kumontak na si Alex sa mga otoridad at pati na rin sa kanyang ama't kapatid. Sakto naman na nahuli sa akto ng mga pulis si Manuel na nakapaibabaw sa anak at sinusuntok ito nang dumating. Kaagad rin naman silang nilapitan ng kanyang ama at kapatid. Antonio? Aaron? Sambit ni Nina. Masaya namang lumapit sa ginang ang dalawa. Pinaliwanag naman niya kaagad ang nangyari na naging dahilan ng mainit nilang hikapan. Dinakip naman ng mga pulis si Manuel at dinala sa ospital si Miguel. Sinamahan niya ang binata hanggang sa makalabas ito. Hindi naman tumutol ang kanyang ama at pati na rin ang kanyang kapatid. Nang malaman ng mga ito ang patungkol sa namumuong pag-ibig sa pagitan nila ng binata. Ano na ang plano mo ngayon, Miguel? Tanong niya. Ngumiti naman ito sa kanya.
Sapat na ang naipon ko upang makakuha ko ng kondo. Doon na ako tutuloy at syempre, ipagpapatuloy ko pa rin ang pagiging pintor. Tutulungan kita na ipalaganap ang sining. Yumakap naman siya rito at bagyang hinalikan sa may pisngi. Sabay nating kulayan ang bago nating simula. Nakulong nga si Manuel sa kaso ng pananakit, pamemeke ng mga papeles at pagbibigay kay Nina ng katauhan ng namayapa nitong asawa na si Melissa. Sa wakas ay nagbunga na rin ang pagtsatsaga ni Alex na paghihintay at pag-asang babalik muli ang kanyang ina. Sobra-sobra pa sa hiling niya ang dumating dahil hindi lamang ang kanyang ina ang binigay ng may kapal, kung hindi pati na rin ang lalaking magbibigay kulay sa kanyang mundo.